mga ilang weeks na lang, ilang buwan, ano na, matatapos na ang taon. Pwedeng i-describe niyo po yung journey, yung inner voices ngayon, yung mga nagbago, pagpasok ni Patrick, tapos ito nga yung mga dumating na mga blessings, yung mga recording, may contract pa kayo ngayon sa ano, sa UMD. How was the journey po? Exciting at the same time challenging kasi nung nagkaroon nga ng changes sa amin bagong frontman nung March, nung in-announce ko. Siyempre uncertainty, hindi ko alam kung tatanggapin kami. Di ba, mahirap mawalan ng singer mahirap, kahit gaano yung kagaling yung papalit na singer, laging hahanapin yung una sa tagal namin sa pagbaba na I know na ang pinakamahirap palitan sa banda ay yung mukha, yung frontman. So, kami naman, kami nila Rene, kami nila Alin, matagal na kami magkakasama. We know na makaka-adjust din kami eventually. Pero kung gaano yung katagal at kadali, yun ang hindi namin alam. So, ang ginawa namin, sige, we have to move on, mag-release agad tayo mga bagong kanta. And surprisingly and fortunately, tinanggap naman yung mga bago namin kanta with Patrick around. And ito namang matinugtugtugan namin like hard rock, bar night, yung mga regular namin. Nagpapasalamat kami kasi tinanggap din kami kasi akala namin, syempre, palit kami ng singer, akala namin hindi na kami magugustuhan. So, we're thankful to the management of Hard Rock Cafe and kay Sir Brian and sa management din ng mga bars na tinutugan namin na despite the changes, tinanggap kami kasi kung hindi, talagang mahihirapan kami. And kasi almost all of them talaga ito yung trabaho. So yun yung first blessing na natanggap namin nung nagkaroon ng changes na yung trabaho namin hindi nawala. Yung tiwala sa amin ng mga tinututugan namin hindi din nawala. So the rest, adjustment na lang with Patrick around, nagbago kami ng lineup and unti-unti namin na ibalik yung mga lumang lineup. So ngayon, mas dumami yung kanta namin kasi yung bagong kanta na dinala ni Patrick plus the old ones na pagsama na namin. And ito nga huling blessings talaga sa original, hindi namin nakalain na itong Pasko sa Ating Puso. Nire-record lang namin to sa studio and when Marvin Querido, the owner of Old You heard it, sabi niya, you know what? Dapat ito i-present natin sa ABS-CBN. So right there and then, nag-message siya sa ABS-CBN. So pumunta kami doon, kaming tatlo, pinakinggan nila yung kanta. Tinanggap agad, natuwa naman sobrang blessing na, o sige, kukunin namin yan. So eto nga, i-release natin mamaya. At yung tatlong kanta naman, sobrang late yun na I think last week lang namin na-confirm na i-release siya ng UMG Philippines. So, yung dalawang big companies na yun nagtiwala sa amin, the biggest place end of the year. And of course, I'd like to acknowledge yung kaibigan namin sa Ron Viaris Rider. Bro, tayo ka naman. Siya yung may-ari ng Kalesa Entertainment Production. Kasi without him, hindi namin ito magagawa kasi siya yung nag-biging bridge namin sa UMG at sa ABS-CBN. Siya yung production company na nag-bridge sa amin dun sa mga recording ngayon. So, kasama namin siya sa tagumpay na to. Yan. Next.